tatlong rason kung bakit hindi effective ang binili mong software or system. Dahil gusto mo na mag-automate, bumili ka na ng software. Pero ito yung problema. Instead, maging effective, maging efficient yung operation mo, naging burden pa siya dahil naging sagabal siya, kumakain siya ng oras. Tapos, hindi nyo pa na-maximize yung pinaka-purpose at hindi pa siya reliable dahil hindi nyo naayos ng implementation ang mismo software. Kung nag-i-struggle ka ng mga ganyang mga bagay, tapusin mo tong video na to dahil dito ko lalatag yung mga rason kung bakit nag-fail ang implementation nyo sa automation na gusto nyo gawin. Ayos? Ako nga pala si Kyle, may 3 taon akong experience sa accounting. Tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa automation at sa accounting system. Tara, start na tayo. Pero bago yan, eto muna kwento. 2 years ago, naging freelance ako. Freelance bookkeeper. Mga kliyente ko nun, mga US clients. Mga nasa US, small or medium size na mga business. Siyempre, dahil freelance bookkeeper ako yung nagre-record keeping araw-araw. Depende sa credit card or bank statement nila. Pero ito yung nakita kong pagkaiba ng setup ko ngayon sa setup ko nung nag-freelance bookkeeper ako. Nung nag-freelance bookkeeper ako, nire-reconcile ko na lang yung kung anong transaction, kung anong pumapasok sa bangko at saka sa credit card. Hindi ko naabutan yung pinaka-ground up. Hindi ko naabutan yung ako mismo nag-setup ng account, ako mismo nag-setup ng SOP, ako nag-setup ng lahat. Ang naabutan ko lang is yung automated na. Yung ako na lang mismo magka-categorize, ako na lang mismo para magre-replenish tsaka magre-reconcile, yan yung naabutan ko. Kaya nasa utak ko nung nag-freelance bookkeeper ako, accounting software lang pala ang kailangan para maging effective yung record keeping tsaka malaman mo yung financial situation ng business mo. Fast forward, nung pinapractice ko na siya dito sa Pilipinas, kasi isa nga pala akong sa mga pioneer dito sa QuickBooks Online dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto niyo mag-QuickBooks Online, mag-message lang kayo sa akin. Okay, tuloy tayo. Tapos nung nag-transition ako from foreign clients to dito sa local, dito sa Pilipinas, hindi pala siya ganun kasimple. Yung utak ko kasi nung freelance ako, sistema lang ang kailangan. Yung mismong software lang ang kailangan. Hindi pala. Kasi hindi magiging effective yung mismong implementation nung QuickBooks or nung anong software man ang pinili mo. Kung hindi mo matatransition yan ng current nila na SOP to itatalon nyo sa bagong SOP. Akala ko kasi na kapag training ko na sila sa QuickBooks Online, Basic Navigation, or anong software man ang gagamitin nila, kapag training ko sila ng in-depth, yun na yun. Pero hindi naging effective yun. At naging burden pa sa operation yun dahil kumakain pa ng oras para sa training. At yun ang isa sa mga problemang na-encounter ko o na-encounter namin na mga naging first client ko. At doon napag-isip-isip ako, hindi pala enough ang system itself lang. Hindi enough na pag-aralan yung mismong software lang. Kailangan pag-aralan din kung paano i-transition ng effective, paano hindi makakasagabal sa operation, maging efficient at ma-maximize mo yung mismong software or automation na gusto nyo mangyari. At dito ko ilalatag din yung mga other reasons kung ba't nag-fail yung implementation mo ng automation o pagbili mo ng software na yan. Ayos? Okay, start na tayo. Isa sa mga rason kung ba't nag-fail o ba't hindi effective yung pagbili mo ng software ay ang no proper flow or SOP. Kahit na wala pa kayong system o before kayo mag-system, dapat naka-establish na yung flow ng business nyo. Kailangan na pagdesisyonan nyo na kung ano yung pagkaka-sequence o pagkakasunod-sunod ng magiging flow ng every transaction o every movement ng iyong negosyo. For example, sa pag-record ng sales, pagpasok ng customer o sa pagpasok ng lead o pag-order niya, sino ang gagawa, sino ang magsusulat, sino mag-i-encode, sino ang gumagawa ng dati o ano yung current flow nyo na na-establish nyo, yun yung gusto nyong i-automate na flow. Kailangan may standard na kayong process kahit na wala pa kayong system. Kaya nag-fail yung binili mong software. Akala mo kasi ang sagot sa problematic yung flow ay ang software. Hindi. Ang software ay isa lang tool para mas maging maayos pa yung flow at maging efficient yung current nyo na flow. Kung hindi pa maayos yung flow nyo ngayon, tapos nag-software ka pa, sakit sa ulo yan. Dapat may proper flow at saka SOP muna kayo na pinaka-standard saka fundamentals din sa business nyo before kayong mag-acquire ng system. Kasi yung mismong flow yung pag-a-adjustan ng system.
At doon na lang magiging efficient yung system pag implement nyo doon. Doon na lang magde-derivative yung mga automation na mangyayari based sa gusto nyong mangyari sa current nyo na SOP. So isa yan sa mga reason ba't nag-fail yan. Dahil wala kayong na-establish na fundamentals na standard operating procedure or flow. Okay, next. Isa sa mga rason kung bakit nag-fail o hindi effective yung binili nyong software ay ang no objective or expectation of result. Nag-fail yung binili mong software or nag-fail ka or hindi naging effective yung pag-i-implement nyo ng software dahil hindi mo alam unang-una anong gusto mong resulta, anong ini-expect mong resulta, anong gusto mong makita, anong gusto mong ma-monitor, anong gusto mong maging objective, ba't ka nag-acquire ng software. Para kang bumili ng walang kakwenta-kwentang bagay kahit na di mo alam ang magiging use nito sa business mo. Hindi mo alam na hindi mo pa pala kailangan. Hindi mo alam na kailangan mo na pala. O hindi mo palang na-realize na kailangan mo na talaga. Nag-fail yung pagbili mo ng software o nag-fail yung pag-i-implement nyo dyan dahil hindi mo alam o hindi mo na-figure out muna kung ano yung gusto mo makita. At isa sa mga naging kliyente ko, na-figure out nila yung ano talaga yung problema, anong gusto nila makita. Gusto nila makita yung inventory count, profit and loss, diba? Daily cash flow. Yung mga simpleng bagay na gusto mo makita, dapat maging specific ka doon para mahanapan ka ng tamang software o tamang sistema na bagay sa gusto mong resulta. Kaysa dapat yan sa ma-figure out mo para hindi mag-fail o hindi maging sayang yung software mo. Ayos? Okay, next. Isa sa mga rason kung ba't nag-fail at hindi efficient yung pagbili mo ng software ay ang poor management. Nag-fail yung implementation o hindi naging effective yung software na yan dahil sa kakulangan o hindi effective ang management. Kasi ang management ang mismong mag-i-implement o tutulong sa pag-i-implement ng software na ini-implement ng kumpanya. Sa dati kong trabaho, ang manager ang unang tinitraining. Hindi in-depth training na siya talaga yung mismo mag-e-encode lahat-lahat. Siya ang tinitrain kung saan nina-navigate, sino dapat ang mag-navigate, sino dapat ang mag-check, sino dapat ang mag-monitor. Ang manager ang unang tinitrain. At saka ang manager na yung pag-o-oversee sa mga mismong gumagawa nun. Nag-fail yung binili mong software or nag-fail yung implementation mo dyan sa software na binili mo dahil sa kakulangan o dahil hindi effective yung management ng kumpanya mo. Isa yan sa dapat mong tingnan na angle din o isa mo yan sa pwedeng i-considera na reason ba't nag-fail yung pag-i-implement mo at ba't hindi effective yung software or automation na gusto mo mangyari. Bakit ko ba sinishare to? Alam nyo bang napakamahal ng system? Hindi siya mahal kung tutuusin, pero dagdag gastos siya kung hindi mo magamit yung pera mo, especially kung nagsisimula ka pa lang, especially kung papasabog pa lang yung business mo. Yung cash flow natin, napaka-importante. Dapat tama yung pinagagastusan natin at sa tama na pupunta yung pera. Yung software na may mga software na milyon, merong software na subscription, may yearly, may monthly, depende sa kung ano kailangan mo. Kapag nagkamali ka doon, dahil hindi mo lang na-figure out yung tatlong rason na nilatago kanina, cash flow checkmate ka talaga. Sinishare ko to sa inyo para maging maingat at maging aware na yung software or yung upgrade natin sa mga negosyo natin dapat pinag-iisipan at hindi something na ginagawa out of boredom, out of impulsiveness. Dapat siya pinag-iisipan, inuupuan, minimitingan, at pinopropose ng maayos. Dapat pinipili natin yung software na dapat na fit sa negosyo mo. Di porket inoperang ka, yun na yung solusyon nun. Hindi. At gusto ko lang na maging maingat tayo sa paghawak natin ng ating mga pera at saka sa mga ating mga resources. Dahil hindi madaling magpalago. Ang daling gumastos, ang daling magpalabas ng pera, pero napakahirap na palakihin o pasabugin yung business. Kaya dapat maingat tayo sa mga resources na hinahawakan natin. Ang kalaban kasi natin dito, yung assumption na akala natin na kapag bumili na tayo ng software, yun na ang susolusyon sa problema natin. Dahil nakabili ka lang ng software, iniwan mo na agad yung business mo. Hinayaan mo na yun dahil sa tingin mo, kaya na ng empleyado mong i-implement ng kanila yun. Yun ang kalaban natin dito eh. Yung assumption na yung software ang sasagot sa problematic nating problema. Mali. Ang software o ang mga system ginawa, oo tama, to solve problem. To avoid humanitarian errors. To avoid manual task. To automate task. For efficiency, syempre. 'Di ba? Pero kung yung mismong flow mo o yung mismong pag-decide mo o mismong paggalaw mo ng
system, maaring hindi siya maging solusyon sa problema mo o maging dagdag pa siya sa iisipin mo. Kaya yung pag-iisip ng software, napakadali lang yan. Kapag alam mo na yung expectation mo, yung resultang ine-expect mo, o depende sa kung ano yung qualification mo sa isang software. Kung nag-struggle ka man ngayon sa pag-implement o pag-automate ng negosyo mo, huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa mga expert dyan, syempre. Marami namang nag-o-offer dyan ng free consultation, ilatag mo lang yung problema mo ngayon, tapos sasabihin na nila kung anong possible solution dyan, possible resolution dyan. Napakadaling kausap ng mga tech support, ng mga sales. Napakadaling kausap nila. Latag mo lang problema mo, bibigyan ka nila ng solusyon. Kung yung solusyon naman na hinahanap mo o yung problema naman na nilalatag mo wala silang solusyon doon, hindi ka naman nila pipilitin, syempre. Kaya, unang-una mo lang kailangan i-figure out kung ano talaga yung problema at ano yung resulta na gusto mong makuha. Dapat lang tayong maging malinaw doon. Ayos? O nga pala guys, nag-free consultation pala ako kung plano mo na mag-automate or nagpaplano ka pala mag-automate, mag-message ka lang sa akin, mag-schedule tayo ng meeting. Pag-usapan natin yung negosyo mo, kung paano natin i-automate yan, o anong pinaka-efficient na paraan na ma-automate yung business mo. Kapag nagpa-consult ka sa akin, syempre, ang ibibigay ko sa'yo na solusyon, yung solusyon na hindi mababother yung operation mo, na kahit busy ang operation nyo, kahit empleyado nyo lang ang kausap ko, or manager lang yan, o kahit na busy ka rin na may-ari dahil sa operation, o kahit na napaka-busy nyo, gagawa ko ng paraan at ipopropose ko lagi yung hindi nakaka-disrupt at hindi nakaka-istorba ng operation nyo. Na kahit na may nilalatag tayong bagong automation o kahit na bagong proposal, hindi madidisrupt yung day-to-day na ginagawa at hindi siya magiging burden dahil i-insert lang natin siya sa transition. Kayang-kaya yan, syempre, nang walang kahirap-hirap na transition. Ayos? Thank you pala sa suporta nyo guys. Please don't forget to like, comment, and share sa ating video. At kung may gusto kayong itopic natin, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. At yun lang sa video na to. Sana may natutunan kayo. Magtanong lang kayo ng kahit na ano dyan. At sasagutin natin yan isa-isa. Ayos. Thank you guys. Trabahong malupit. Maraming salamat. At hanggang sa muli, huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye.